Mga ka-Republic, sa unang laro ng Ginebra bukas, ano ang chance nila laban sa Phoenix na mayroon ng 2-game winning streak? Doble ang pressure na nakaatang sa balikat ni Riley Grigsby. Hindi lang panalo sa laban bukas ang ine-expect mula sa kanya. Hahanapin din ng mga Ginebra fans mula sa 26 years old former G-League forward ang kalidad ng laro ni Justin Brownlee. Kung may pressure para sa isang import ng kasalukuyang conference, grabe rin ang pressure na ngayon ay kinakaharap ni Magnolia coach L.A. Tenorio. Nababas ngayon ang husto ang rookie coach. May 2 talo na agad ang hotshots at sinasabi ng mga kritiko parang mas maganda pa raw ang kalagayan ng team sa panahon ni Chito Victulero. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, galing ang Ginebra sa isang championship run kung kaya mataas ang expectation ng mga fans sa kanila. At di man direktang sabihin, tiyak may idea si Riley Grigsby sa taas ng expectation na inaasahan ng mga fans ng Gin Kings. Dahil nasungkit ng Barangay Ginebra ang titulo at the expense of talk and text sa Governor's Cup, tiyak muling aasa ang mga fans na magiging maganda uli ang kampanya ng mga mag-aalak. Nagkaroon nga lang ng problema dahil sabay pang na-injured sina Scottie Thompson at Justin Brownlee. At si Riley Grigsby muna ang papalit sa Ginebra resident import. Nang lumabas ang balitang si Grigsby ang napisil ni Tincong na maging replacement ni JB, may mga nagpahayag agad ng pagdududa sa kakayahan ng 26 years old na former NBA G-League player. Ano raw ang maibubuga niyan ay nag-a-average lang pala yan ng 5 hanggang 6 na puntos nang maglaro sa Santa Cruz Warriors, affiliate ng Golden State Warriors sa NBA. Pero huwag po sana tayong madaya ng average ni Grigsby sa G-League. Doon sa Amerika, ginamit lang siya bilang role player at energy guy dahil puno ng NBA players ang roster ng sinalihan niyang team. Dito sa PBA, bilang import ay ibababad siya ni Tim Cone. Nang maglaro siya sa Europe, minsan nagpasabog siya ng 41 points kasama ang 8 3-pointers. Ibig sabihin, may matalas na outside shooting si Riley Grigsby na akma sa pinatatakbong opensa ngayon ng Barangay Ginebra. Kapag nag-post up sina Japet Aguilar at Troy Rosario o di kaya sina Kenmar Carino at Isaac Go, mapipilitan ang depensa na magkulap sa loob. At ang pagkukulaps ng depensa ang magbibigay ng mga kick-out passes para sa mga libreng catch and shoot ni Grigsby. Si Grigsby mismo ay pwedeng humiwa papasok sa loob dahil in and out ang kanyang laro. Pwede rin siyang gamitin ni Tim Cone bilang screener sa pick and pop dahil nga may tira siya sa labas. Kung susundan siya ng bantay, aatake naman ang kung sino mang big man na magro-roll patungo sa rim. Pero ang lahat ay sasalalay pa rin sa magiging performance ng mga locals ng Ginebra. Kung magiging effective ang tambalan ni Arja Barrientos at Stephen Holt sa backcourt ngayong wala si Scottie Thompson, habang ginagawa ng kanilang mga bigs ang trabaho sa pintura, malaki ang posibilidad na mai-stop ng Ginebra ang 2-game winning streak ng Phoenix. Kung may 2-game winning streak ang Fuel Masters, may 2 magkasunod na talo agad ang Magnolia Hotshots. Ganito rin noong nakaraang Commissioner's Cup kung saan 2 buwena-manong talo rin ang sumalubong sa kupunan ni L.A. Tenorio. Nababas ng husto sa social media ang former Ginebra point guard na ngayon ay coach ng Magnolia. Noong nakaraang taon ay inilagay siyang head coach ng Hotshots matapos ibakin sa pwesto si Chito Victulero. Sabi ng mga kritiko, mukhang mas maganda pa ang kampanya ng Hotshots noong time ni Coach Chito. Ngayon ay coach ng Mapua Cardinals sa NCAA. Noon daw kahit hindi nagcha-champion ang Magnolia, at least madalas makasalta sa semifinals. Sa time ngayon ay LA, quarterfinals pa lang ay sibak na agad ang Hotshots. At ngayon nga sa pagsisimula ng Governor's Cup, nadali na sila ng Phoenix at Blackwater, 2 team na dinudumina ng Magnolia noong time ni Chito Victulero. May identity crisis di umano ngayon ang Magnolia. Noong panahon ni Coach Chito, kilala ang Magnolia sa kanilang disiplina, matinding depensa at matatag na laro sa mga krusyal na minuto.
Mismong si Coach LA ang umamin na magaling lang daw ang hotshot sa umpisa ng laro pero biglang nagkukulap sa third o fourth quarter. 0-2 na sila ngayon. Lumamang pa sila ng 16 points laban sa Phoenix pero nagkulap sila sa dulo. Halos 13 taong naglaro si LA bilang star point guard sa ilalim ni Tim Cone. Ang pagiging point guard ay itinuturing na coaching on the floor. Pero ngayon na isa na siyang ganap na head coach, bakit parang may kulang? Nagkamali ba si Al Francis Chua sa desisyong bigyan agad siya ng isang mabigat na tungkulin? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Carlito Saluta. Yung haters daw ng SND kapag pikit pag nananalo ang Ginebra. At sa iyo rin, Erwin Bersosa. Magaling yan, idol. Si Biggs Bidaw. Sa iyo rin, shoutout to Rodante Sabida. Ganyan daw talaga. At sa iyo rin, shoutout Ray Arabit. Yung mga talangka kahit anong gawin. Oo nga naman. Sa iyo rin, shoutout Barbara Santos. Good day, idol. Kaya yan ang Ginebra, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Remedios Mancinido. Ganyan daw talaga ang mga haters. At sa iyo rin, shoutout EdTV 5516. Sa iyo rin, shoutout idol. At sa iyo, Mary Rogin Samar. Shoutout sa iyo, idol. Madalas kitang makita rito. At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.